afternoon, good evening, welcome back sa ating channel Nature Trap. So medyo tinanghali na tayo ng gising ngayon dahil sa dalawang araw na sunod-sunod na pagbibiyahe. Hirap pala talaga mag-commute, no? Kaya ako mas gusto ko na lang mag-bike kaysa magbiyahe. Kaya lang sa init ngayon, parang gustuhin mo na lang rin talaga mag-commute kahit napakahirap mag-commute dahil sobrang init. Talagang sasakit ang ulo mo, baka talaga magkasakit ka. So ngayon, umaga, bago ako magdilig, nagpakain ako ng ibon, tapos umakit ako dito. At napansin ko, may kakaiba dito sa ating Helianthora. Sa mga natuluyang Helianthora dito sa baba, ano, ay meron naman tayong good news dito, no? Sa tagal-tagal natin nag-aalaga ng mga Helianthora, ngayon lang tayo naka-encounter na mag-flower siya. At ngayon rin tayo naka-encounter, nagkaroon siya ng false vivipary or yung false flower. Hindi ko pinutol yung false vivipary dahil sabi ko, bigyan up naman tong Helianthora para makasupport ng flower. Kaya lang, ayan nga, tumaas lang ng tumaas, tapos false vivipary pa rin o false flower. Pero yung sumunod, nag-flower na siya. Kaya lang, yung mga sumunod parang hindi na uli flower. Naging false vivipary pa rin. Pero hindi tayo makasigurado kasi malay nyo, dyan sa mga dulo-dulo niyan, mag-produce rin ng flower, diba? So, hintayin lang natin. So, speaking na hintayin, parang maganda yung angulo dito banda. Hindi ko kasi na-picture ng lahat ng angulo. Kasi magandang i-document to. Dahil dito sa atin, bihira ako makita nagpo-post na nakapag-flower sila ng Helianthora. Pero I think meron ng mga iba like sila Sir Beans. Dahil ayan yung mga Hokage pagdating sa Helianthora. Ayan. Ang ganda. Ito picture na tong isang variegated natin na pitcher plant. Sabihin ko sa inyo, kahit na mag-quit kayo sa carnivorous plant after a year or several months, babalik kayo. Ako inisip ko na mag-quit pero sabi ko sayang rin yung collection natin. Tsaka iba talaga yung nag-aalaga ka ng carnivorous plant, parang kakaiba. Ilan lang tayo sa hobby natin na nag-dedicate na oras para pag-alaga ng mga ganitong klaseng mga halaman. Ano bang naitutulong sa atin ng Helianthora ng mga carnivorous plant? Una, nakaka-relax. Pangalawa, dadabari kaibigan mo or mga bari ng kaaway. Pwede rin. Pero kaibigan, siyempre, wait lang, didirig tayo habang magsasalita para hindi sayang oras. Tanghali na nga chismis lang. Ayan. So ano pa bang ibang mga benefits nito? May mga iba pumapasok sa carnivorous plant hobby, ang dahilan nila sa misis nila para mabawasan ng lamok or langaw or ipis, diba? Ang gandang dahilan niya para makabili kayo ng bagong mga cultivar or pumasok sa hobby na to. Pero ang isa sa mga reason talaga or purpose nila sa wild, bukod sa hindi to nakaka control or nakaka-terminate ng mga pest. Sila nga nagkaka-pest rin, di ba? So, ang main reason bakit ka nag-aalaga, bakit meron sa wild siguro na to, sila mismo, kumbaga, sabi nga sa paliwanag sa mga books, nag-evolve sila or nag-adapt sa environment kung saan sila nailagay, like itong Helianthora. Itong Helianthora na ito, matatagpuan nyo to sa isang plateau or flat mountain na kung saan madalas umulan. Dahil madalas umulan,
No, tulad ng ginagawa natin yan. Ganito yung pagdidilig sa kanila. Sinisimulate mo yung pag-ulan. Naubos yung minerals or bumaba yung minerals dun sa topsoil kung saan sila nakatanim. So para makapag-adapt nga dun sa kanilang environment, patuloy pa rin silang mag-exist or mabuhay doon, naging carnivorous sila. So yung mga pumapasok, nalalaglag na insect, pieces o dumi ng hayop ay kanilang kumbaga ginagamit, ini-utilize para maging nutrients nila. No? Sa carnivorous plant, sa hobby na to, ang mga roots ng mga, diba, usually sa mga non-carnivorous plant, roots ang kumakain, na-absorb ng water at nutrients. Carnivorous plant, ganun din naman, no, may function na rin yung roots nila na ganun, pero tinutulungan ng mga pitcher, ng mga traps, and syempre ng mga non-carnivorous leaf ng mga carnivorous plant na to ang pagkain nila, like sa photosynthesis, no? Ayan. Tapos yung mga pitcher, carnivorous traps naman, ginagamit naman nila yan sa mga pagkain, digest ng mga insect, small animals na kanilang nahuhuli. So so ano pa bang ba pwede natin. So ayan, kung sakali na papasok ka sa hobby na to, i-suggest na mag-start ka sa mga madaling alagaan, yung tipong stable na, wala ka na masyadong challenge na kakaharapin sa pagre-replant, sa mga issue na pwede mong mataanan kung sakaling bibili ka ng halaman. Suggest ko sa inyo, yung pinakamalapit na nag-aalaga sa inyo ng carnivorous plant, doon kayo bumili. Kahit na mas mahal pa yan, bumili kayo sa kanya. Bakit? Yung halaman na yun, acclimated na dun sa lugar na yun. Meaning, sanay na. No, at hindi yan mabubugbog sa biyahe kung sa kanya kayo bibili. So, kaya nga, pagka ganon, yun, mabubuhay nyo siya. Although may mga challenges pa rin kayong mga encounter, pero minimal na. Compare sa bibili kayo sa malalayo. Minsan may mga nagtitinda na wala pang paso, wala pa ring medium, ibig sabihin halaman na may ugat lang, tatanim mo pa. Usually, tayong mga baguhan sa pagka-carnivorous plant, hindi naman natin alam na hindi pala sa lupa tinatanim ang carnivorous plant. Sir, ano yung nakikita namin dyan? Hindi ba yan lupa? In a way, pwedeng sabihin natin na lupa yan. Kaya lang, sa carnivorous plant, ang ginagamit natin, hindi yung ordinary na garden soil or yung soil na nakikita natin sa paligid. Ito kasing mga ginagamit natin ng mga medium sa carnivorous plant, no, ay sabihin ko ng direkta, moss siya, hindi siya moss, M-O-S-S, moss, ibig sabihin lumot, no? Sir, maraming lumot dito sa amin, walang problema. Actually, hindi siya lumot na ordinaryo, no? Kahit sabihin mo napakaraming iba't ibang klaseng lumot, no? Usually ang alam na natin lumot sa pader, no? Tumutubo sa CR ng kapitbahay nyo sa ilalim ng hugasan, sa labas kung meron kayong mga hugasan pa rin ng pinggan sa labas, di ba? Kasi sa mga babasang lugar niyan tumutubo. Pero ang moss na binabanggit ko ay sphagnum moss. Alam nyo ba, sa Pilipinas, isa lang ang lugar na kung saan makakakita kayo ng sphagnum moss na tumutubo na lihitin mo. No? Base sa pagkakaalam ko at tagal kong pag-aalaga nito, kasi kumbaga gusto ko rin matutunan kung saan mga parte ng Pilipinas matatagpuan tong moss na to, kasi mahalaga to sa carnivorous plant Bakit? Kasi ito lang yung medium na pwede natin gamitin sa carnivorous plant. So kung malalaman natin kung saan mga yon, ibig sabihin may maaring makadiscover pa tayo ng ibang mga carnivorous plant sa mga lugar na yon. Paano naman yun naging connected yun, sir? Kasi ang mga researcher or scientists, yung mga nag-expedition sila para
makatagpo ng mga bagong species ng mga carnivorous plant. So isa sa mga indication para makita nila yung carnivorous plant sa wild, maghanap ng mga umpok or patches ng bug garden, or yung mga bug, yung ano yun parang kumbaga sa katawagan natin sa Pilipinas or sa salitang Pilipino ay maaring malapit sa, kasi bihira yung bug dito parang lugar kung saan malumot na parang ilat, kasi yung ilat hindi yan moving water, di ba? Pero maano siya, kumbaga malumot, ayun nga. So sa ibang bansa medyo marami-raming ganung lugar sa kanila, pero dito sa Pilipinas isa pa lang yung nakikitaan ng sphagnumos na lihitimo. Ewan ko kung meron pang ibang mga siguro hindi nila sinasabi kasi ayaw rin nilang ma-desecrate yung lugar na yon, which is okay naman talaga yon, kaya ayaw nilang sabihin kung saan pang lugar. Pero ang lugar kung saan nakikita yung mga live sphagnumos. Ano ba yung live sphagnumos meron ba? May tinaas pala akong live sphagnumos kanina. Ayun andun sa dulo, tsaka yun sa malapit. Ayun sphagnumos yan, live sphagnumos yan. Kaakit ko lang kami kaya medyo hindi pa ganun kaganda. Mamaya didiligan ko yan next week, maganda na yan kasi ilang buwan na yan sa baba. So ang live sphagnumos, ginagamit natin ng medium. Ayun yung nakikita nyo na parang lupa. Yung mga parang brown, ayan ay yung sphagnumos na nag-decay na o natuyo na, tapos ginamit as medium. Yung medyo greenish pa at may mga parang heads pa, ayun yung mga sphagnumos na live, no? At pwede pang mabuhay. Ayan. So nakikita lang yan sa Mountain Province, no? Sa mga kabundukan ng lugar na yan. Isa sa mga nakitaan ko ng sphagnumos dati ay yung Mount Pulag, no? Pero ngayon sa tingin ko hindi na ganun karami yung lugar ng sphagnumos dyan kasi lagi na napupunta ng mga turista. Pero malaki naman yung lugar na yon, kaya maaring meron pa rin. Pero ngayon sa tingin ko ang marami yung mga lugar na hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao o turista. Ang karaniwan nakakakuha lang siguro niya mga local, no? Pero sa tingin ko marami pang lugar doon na meron, kasi hindi naman sila maglalakas loob na kumuha niyan kung konti na lang. At isa yan sa mga dahilan kung bakit sobrang lamig ng lugar na yan. Kaya kung umiinit na dyan sa lugar nyo sa Mountain Province, iwasan nyo na pagkuha ng live sphagnumos sa wild, kasi maaring dahil sa kagagawan rin natin, nabili tayo ng bili ng moss sa wild, no? Kaya sila nauubos. So mas maganda matutunan natin na magparami nito sa dito, no, sa atin. So yun, kung ikaw ay balik tayo doon, no, sa mga baguhan. Meron po. Ano lang kaya natin ng bagong content yan. Kasi medyo mahaba na rin tong video na to. About sa nagbulaklak itong Helianthera natin. So gawa natin ng bagong video yan para mas mahanda kayo na sa mga pwede nyong kaharapin, no? Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa carnivorous plant. Sabihin ko sa inyo, kung mag-uumpisa kayo, kailangan medyo willing kayong matuto, sumunod kung ano yung mga basic na sa pag-aalaga. Kasi kahit kami na matatagal na nag-aalaga, hindi pa naman ako ganun katagal, 4-5 taon pa lang, pag hindi namin sinunod yung basic, mamamatay rin yung halaman namin. So kumbaga sa tao kailangan ng hangin, tubig at pagkain. Sa carnivorous plant kailangan natin ng low minerals medium, ayun nga, sphagnumos and perlite.
Tapos low minerals water. Ayun nga, rainwater and distilled and sunlight. So ngayon, maganda rin na nabanggit natin yung basic needs nila dahil dati-rati, ayun lang talaga ang requirement. Samantalang sa panahon ngayon na karoon ng malaking impact yung climate change sa lahat, na hindi natin ginatawanan lang natin yung salitang climate change dati, pero ngayon tayo na yung tinawanan ng climate ng kalikasan kasi hindi tayo naging responsive doon sa kanilang paramdam sa atin na magkakaroon talaga ng climate change. So dahil nga nagkaroon ng climate change, kailangan rin natin i-take kumbaga isipin na kailangan rin nila ng tamang exposure sa sunlight. Ang dati kasi ang alam namin full sun, no? Full sun, mas maganda yung paaraw mo, mas maganda, mas expose siya na mas matagal, mas maganda, which is totoo naman yan talaga dati. Kaya lang ngayon sobrang init at sobrang taas ng radiation, may mga solar flare and storm pa na lagi ko rin yung inabangan sa online dahil gusto ko rin malaman anong impact nito sa earth, no? Kung nagkakaroon ng weather sa sun, yung weather sa sun nagkakaroon din ng impact dito sa earth, no? Which is pwede nyo makita yan sa Watchmen yata yun na na Facebook page. Ewan ko si Kulas yata yung isa sa mga admin yan, ewan ko lang, hindi ko alam. Pero ayun, no, sa panahon ngayon hindi na uso yung pulsan. Nakikita nyo wala na akong halaman dun sa pulsan, nandito na sa medyo shaded, although nilalabas ko pa rin yung mga plants ko kapag medyo maulan. Ayun na lang, pagka medyo maulan. Pero pagka ganito na napakainit, ayun, nakita nyo na kung nasan itong mga to, nasa shaded na lang muna sila ngayon. Maganda ba nasa shaded? Hindi pa rin ako kumbinsido na dapat full shade itong mga to, kaya lang wala akong ibang choice Kung ilalagay ko sila sa full sun, problema naman ako kung magbibilang na naman tayo ng mga ilang namatay sa atin. Pero kung nasa shaded sila, mabubuhay sila, pero hindi ganun kaganda. So sabihin ko ba na i-advise ko na yung indoor, no? Kung may budget kayo, yes, advise ko sa inyo, mag-indoor kayo. Pero kung wala kayong budget, enough na yan na ilagay nyo sa ilalim ng puno ng ano bang magandang puno, kahit anong puno. Tapos lagyan nyo rin ng plastic yung ibabaw para yung mga dahon hindi mapunta sa ito yung dahon na malalaglag mula sa puno, hindi mapunta sa halaman nyo. Kasi ngayon ko lang rin na tutunan yan na yung mga tuyong dahon na yan may epekto rin sa medium at sa halaman, no? Kaya mapapansin nyo may mga puno na sa ilalim walang natubo na kahit anong halaman, no? Bukod sa na-absorb niya yung nutrients sa paligid, yung mga dahon na bumabagsak sa mga medium natin, nagdedecay yun at nagkukos ng change sa pH ng medium o lupa. Kaya lagyan nyo rin ng kung hindi net ay UV plastic or kahit anong plastic na pwedeng nyong ilagay para hindi directly napupunta sa nyo sa plants niyo. Kaya ako napatigil sa pagsasalita. Meron ako nakitang lizard, isa sa mga predator kasi nung bigo ay lizard. Number 1 pala yung ants, tapos next is lizard. Bagong colony yung pinupuntahan niya. So pag bago, mahina pa yan. Pag kinain niya ng kinain yung mga biko, hihina lalo yung colony at pwedeng mamatay yung colony. Anyway, saying thank you saying you tuloy, parang siken. And thank you po sa panonood at magdidilig muna tayo dito at pag-usapan natin sa sunod na video yung tungkol sa new beginner guide ngayong 2024 kasi hindi biro ngayon mag-alaga ng carnivorous plant. Pero yun yung sa tagal ko nag-alaga ng carnivorous plant, ngayon ako nahihirapan. Gusto ko rin makabalita dun sa ibang mga nag-aalaga ngayon sa outdoor kung kamusta yung kanilang mga halaman. Isa rin kasi sa mga naging problema ko dito dahil nabisi nga ako sa beach, tapos
Minapos sabayan pa nung sobrang init. Talaga naman, yun, hindi kinain ng mga halaman ko. So, yan, may mga natira, marami pa natira. Kaya lang, yung impact talaga, no, ramdam mo talaga. So, gusto ko rin kayong samahan, sama-sama natin pagtulungan. Kasi ako, kahit ako sa sarili ko, kulang pa rin siguro tong mga ginawa ko para mapaganda ko uli yung mga halaman. So although ginawa ko na naman lahat, no, at I just need to wait, no, for quite some time para makita yung effect sa kanila. Kasi syempre yung ginawa mo ngayon, mag-iimpact pa yan ng ilang buwan, no, or makikita mo yung impact niyan after few months pa. Kung okay ba talaga yung management na bago na ginawa mo. Pero ngayon siguro sa next video natin, pag-usapan natin ano kaya yung mga pwede nating gawin na management sa carnivorous plant ngayong nagkaroon ng climate change. Biruin nyo, patapos na yung El Nino. Sabi nila La Nina na yung kasunod. Pero kung kahit tapos na yung El Nino, yung init, yung tindi ng init, actually hindi naman sobrang init eh. Tingnan nyo, malilim pa nga eh. Pero yung temperature na nararamdaman mo, napakainit pa rin. Tapos pagka lumabas ka, bawa, lalabas ako dito, nagpa-araw ako, ramdam pa rin talaga yung sobrang init, sakit sa balat. So ito yung mga gusto nating i-discuss sa next content natin, na paano natin to sama-samang harapin, no, at pagtulungan na kung paano natin sila maalagaan. So yun lang muna. Salamat sa inyong panonood. God bless and bye bye. Ganda ng variegation, no?